iyong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang na puot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at muli nasa ating piling ang relic o bahagi ni Saint Charbel kung saan tayo po ay humihingi ng tulong sa Kanya o sa Panginoon na tayo po at lalo tigit ang mga may karamdaman ay mapanumbalik sa kanilang sigla at lakas at makapagpatuloy sa kanilang misyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. At bilang pagtatapos sa linggong ito, atin pong balikan at alalahanin ang mga salitang nagdudulot ng kaligayahan sa atin, kukumpleto ng ating kaligayahan. Noong Lunes, ang sabi ni Jesus, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin." Muli, lagi natin naririnig ang tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang sinasabi, kundi ipinapakita sa gawa. Minsan, kailangan, para bang magandang naririnig natin yung mga salitang, "Mahal kita," "I love you," pero masigit na ikasisiya natin kung ito ay may papakita natin sa pagkilos o sa gawa. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan." So, kaya nga sa tuwing nagdiriwang tayo ng misa, bago tayo tumanggap ng kanyang katawan, sinasabi niyang, "Kapayapaan ang iniiwan, binibigay ko sa inyo." Noong Miyerkules, ang paanyaya ni Kristo, "Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Kaya nga yung kapasidad natin, di ba? Isang grasya na hihilingin natin sa Diyos na tayo po ay manatili sa piling ni Kristo kahit na may nararanasan tayong mga pagsubok, kahit na mayroon tayong karamdaman, nagkakasakit,
Madalas, hindi natin gustong magkasakit, hindi natin gustong magka-cancer o kung ano man, pero bahagi yan na nawa ay manatili pa rin tayo sa piling ng Diyos. Nung Huwebes, sinabi sa atin, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So, kagalakan ng isang tao ang siya ay magmahal sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, pero ang tao ang kailangan pa rin humili na mahalin at ibigin niya ang Diyos. Pag ginawa natin yon, kagalakan, complete joy ang atin pong mararanasan. Kahapon, Biyernes, muli ang pinakamahalagang utos ay binibigay sa atin, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, ang pamantayan ng ating pag-ibig, paano ba nagmahal si Kristo? Kasi ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo at patuloy na ipinibigay sa atin ay kung paano niya itong naranasan sa kanyang Ama. So, lagi tayong titingin sa pag-ibig ni Kristo para matuto tayo talaga na paano magmahal. At ngayon, sabi ni Kristo, kung napuot sa akin o sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. May mga pagkakataon na nasasabi natin, bakit gano'n nagsisimba naman ako? Bakit gano'n? Naglilingkod lang naman ako, pero may umaaway, may mga basher, maninira sa'yo. Lahat yan, bahagi ng mararanasan natin sa pagsunod kay Kristo. Pero hindi naman ito ikinaila ni Kristo. Pinaalalahanan niya na ang kanyang mga alagad na baka kasi yung mentality natin na kapag nagsisimba ka na, kapag naglilingkod ka na, hindi ka magkakasakit, hindi ka mawawalan ng pera, hindi ka mawawalan ng trabaho, hindi ka iiwan ng asawa mo. Sinabi na ito ni Kristo, para nang sa ganon, kung magdidesisyon ka na sumunod kay Kristo, kung magdidesisyon ka na ibigin ang Diyos, bahagi ng karanasan na ating pong pagdadaanan, yung mapupuot ang mundo sa atin. Kung paanong napuot na ang mundo kay Kristo. So hindi ito sinasabi nga na smooth o laging sagana o kaya naman yung tiwasay, mapayapa. Bagamat binigay ni Kristo ang kanyang kapayapaan, pero yung makakaranas pa rin tayo ng kaguluhan, pero sa kalooban natin, mapayapa pa rin tayo. Yung bang kahit na kapos, pero may kapayapaan sa ating kalooban. Kahit na may kaguluhan, pero nararanasan mo pa rin yung maging mapayapa dahil kay Kristo. Kaya sana po, sa hirap at ginhawa, patuloy tayong magmahal. Sa hirap at ginhawa, patuloy tayong manatili sa pag-ibig ni Kristo. Amen.